Welcome back sa aking YouTube channel, Jerry's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Lunes na naman. No, marami po sa atin ang nag-iisip na ito na naman, problema na naman yan. Marami na naman po trabahong naghihintay. Makikita ko naman si boss na palautos, wala nang ginawa kundi pagalitan ako, mga tambak na mga problema at kung ano-ano pang mga stress natin iniisip. Kasi nga pagkatapos ng linggo, pahinga, pagdating ng Lunes, yun na naman. Pero kung iisipin mo lagi na ganun, sigurado manlalambot ka. Kaya sabi sa Salmo, chapter 118, verse 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo magalak at magdiwang. So, yun po, no? Isipin na lang po natin. Paggising mo pa lang ng umaga, isipin mo, ito yung ginawa ng Diyos. Alam mo na may kakaharapin kang problema. Halimbawa, no? Alam mo naman na may sakit sa pamilya. Magda-dialysis ngayong araw na ito, ma-opera, o kung ano pa man. Isipin mo na lang ay positive. Kahit pa paano, di ba? Isipin mo na blessing ito, yung araw na to. Ano man ang yung sitwasyon sa buhay. Kasi pag ginawa mo yan, di ba? Ito yung parang deklarasyon mo na araw ng Diyos to. Araw ko to. Bigay na biyaya to. Kailangan ay may magandang mangyari. Di ba? Kasi po, di ba, meron tayong kasabihan, kung ano ang nasa isip mo, yun ang nangyayari. Kaya kung puro kadaing sa yung buhay, di ba, problema, kung ano-ano pang mga negative na iniisip mo, kalaunan, yun din ang mangyayari. Kaya dapat i-divert mo yan. I-divert mo yan ng positive, di ba? Diba, natatraffic ka, o kahit saan ka nakasakay dyan, hambis na mainis ka, mainit ang ulo mo dahil na-traffic ka o na-late ka na, yung social media, di ba? Maraming Bible verse dyan. Pwede kang magbasa, pwede mong i-share yan, yung nakikita mo sa cellphone mo, na mga Bible verse na magaganda, ay baka makatulong ka pa. No? Makatulong ka pa sa taong nangangailangan ng pananampalataya o ng kalakasan ng loob dahil sa oras na pala yan, no, ay nag-iisip ng matinding problema na. Kumbaga, nawawalan ng pag-asa, pinanghinahan na siya ng loob, napasaan mo ng Bible verse, nag-share ka. Baka ikaw pa, no? Yung magsalba, kahit na hindi mo alam na may tao ka palang natulungan sa pag-share mo ng magandang balita o ng Bible verse. Kaya yun po kasi talaga ay decision natin, no? Sa pang-araw-araw po natin na buhay. Paggising mo pa lang, isipin mo na magaganda. No? Magsaya ka na. Ideklara mo na yan na kahit pa ano pang alam mo haharapin mong problema, mga challenges sa buhay. Yun po ang tanging kailangan natin, di ba? Na kailangan magpasalamat ka at lalo mong patibayin, palalimin ng yung pananampalataya sa Diyos. Dahil kahit ano pong gawin natin sa pang-araw-araw nating buhay, daraan po tayo o dadanas tayo o kakaharapin natin lahat ng mga problema. Pero huwag tayong mag-alala. Nandyan lang yan ang problema. Sabi nga, di ba, kung malaki ang problema mo, malaki naman ang Diyos ko. Yan po lagi nating isipin, no? Na huwag tayong padadala sa mga alalahanin sa buhay. Bagamat mahirap, alam naman po natin, mahirap lunukin yan. Pero siyempre, kung doon ka padadaig, no, patatalo ka sa mga negative, mga problema, mga anxiety, mga problema sa pamilya, physical, sakit, marami po. Hindi po yan natatapos. Importante may malalim na relasyon ka sa Diyos. Dahil yan ang tutulong sa iyo para malabanan natin, no, ang lahat ng mga problema. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus, dito sa mundong ito, magkaka-trouble ka, magkaka-problema ka. Pero sabi naman niya, huwag kayong mag-alala.
dahil napagtagumpayan ko na ang mundo. So, ibig sabihin, alam po ng Diyos kung ano ang nararanasan mong problema ngayon. Alam niya kung gaano kahirap, no, ang nararamdaman mo ngayon. Dahil kahit sa Diyos, nagkatawang tao ang ating Panginoong Yesus para maramdaman din niya yung nararamdaman ng tao. Kaya huwag po tayong mag-alala. Alam po ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. Basta tuloy lang po kayo, no? Huwag lang pong bibitaw. Tuloy lang sa pananampalataya, pag-asa sa Diyos, diba? Mga positive na thinking sa ating buhay, yan po ang dapat nating isipin. Para lalo pa tayong lumakas, no? Ano man ang problema, ay hindi tayo madadaig. Yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan na ang araw na to, o hindi lang ito, yung pang-araw-araw na pagkagising mo pa lang, namulat na yung mata mo, blessing yung araw na to. Ideklara mo na kagad. Di ba? Para hindi ka napasukin ni Satanas pa. Kaya ganyan lang po, no? Ang ating laging pananaw sa buhay. Dahil kung ano yung pananaw mo, yun din ang mangyayari. Kaya kung negative, sigurado po masama yung mga resulta ng araw mo na to. Pero kung positive, nagpasalamat ka sa Diyos, dineklara mong blessing, asahan mo maraming pagpapala ang iyong matatanggap. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na malubhan na po ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang paraw. So tayo manalangin, Lord. Bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na problema po sa physical na katawan. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po at tanggalin niyo po ang lahat ng may karamdaman sa araw nito o sa oras na to. Alam naman po namin walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. I-bless niyo po ang kanilang pamilya na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po, mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinaproblema pa doon kung saan nila hanapin. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.